Marshall Peak, Kabanata 41. Walong sapi ng napatay na katawan. Hindi ko alam. Kung ganito kakalakas sa ibang mga lugar, ang pares ng matubig na mga mata ni Homer ay makahulugang tumingin kay Yang Kai habang sinasabi niya ang mga tahasang salitang ito. Ang tahasang panunukso, hanggat ito ay isang lalaki, hindi niya magagawang manatiling walang pakialam. Higit pa rito, hindi masama ang itsura ni Homer, at hindi rin masama ang kanyang anyo. Isang sunod-sunod na tunog ng lagok ang nagmula sa lahat ng direksyon. Si Sassafras at ang iba ay nanghihina na, at pagkatapos na magalit ng ganito, umakyat ang kanilang dugo sa kanilang mga ulo, at ilan sa kanila ay nawalan ng malay. Naramdaman din ni Yang Kai ang isang alon ng pagnanasa na sumugod, at ang kanyang Adam's apple ay hindi napigil ang gumalaw. Ang kanyang paghinga ay naging mabigat, at ang kamay na humahawak sa leeg ni Homer ay hindi sinasadyang nadagdagan ang lakas nito. Humihinga si Homer, at ilang beses na umikot ang kanyang katawan. Sinaway niya si Yang Kai ng may masamang tingin. Hindi ka pa rin bumibitaw. Habang nagsasalita siya, iniunat niya ang kanyang kamay at marahang binuksan ang kamay ni Yang Kai. Hindi niya alam kung sinadya o hindi, pero inilagay niya talaga ang kamay ni Yang Kai sa kanyang bilog at buong dibdib. Isang kamanghamanghang pagkalastiko at init ang nagmula sa kanyang palad, at malinaw na naramdaman ni Yang Kai ang isang maliit na pag-usli sa kanyang palad. Ang ganitong uri ng pagpapasigla ay naging dahilan upang bumilis ang pag-agos ng dugo mula sa kanyang sugat. Medyo namula ang mukha ni Yang Kai. Hindi niya akalain na ganito pala kakulit ang babaeng ito. Ilang taon na siya. Oo naman, ang ambisyon ng isang tao ay hindi tinutukoy ng edad, at ang pagiging malandi ng isa ay nakasalalay sa kasalukuyan. Nang makita ang kahihiyang kalagayan ni Yang Kai, humajijak si Homer at sinabi, "Anong ginagawa mo?" Tumingin si Yang Kai kay Homer sa ibaba niya, at naramdaman niyang parang asong kumagat ng porcupine. Kung pag-uusapan, sa buong labanan, talagang hindi kumilos si Homer laban sa mga disipulo ng High Heaven Pavilion, kaya natural na hindi siya matamaan ni Yang Kai. Ang dahilan kung bakit gusto niya itong turuan ng leksyon ay dahil ang babaeng ito ay nagpapaypay ng apoy sa gitna. Ngunit dahil tinutukso ng ganito, medyo nagalit si Yang Kai. Lalaki siya, kaya paano siya paglaruan sa palad niya? Matapos mag-isip ng ilang sandali, biglang pinisil ni Yang Kai ang kamay na nakatakip sa dibdib ni Homer. Hiem. Nagiba ang ekspresyon ni Homer habang umuungot. Sa isang iglap, namula ang kanyang mukha habang galit na nakatitig kay Yang Kai. Hindi niya inaasahan na hindi niya alam kung paano maging proteksyon sa mas patas na kasarian. Sa gitna ng tawanan, tumayo si Yang Kai at tumingin kay Homer. "Pwede ka nang umalis." Natigilan ang ekspresyon ni Homer habang nakatitig siya kay Yang Kai. Hindi niya inaasahan na ang matagumpay niyang pagtatangka sa pang-aakit ay hindi gagana. Sino ang nakakaalam kung gaano karaming tao ang nakatitig sa kanyang katawan na gustong matikman ito? Karaniwan, hindi mabilang ang mga kabataan na nag-aaway sa bagay na ito, ngunit ngayon, bihira na silang maging interesado sa isang lalaki at gumawa ng inisyatiba upang akitin siya, ngunit talagang hindi sila pinansin. Lalaki pa ba siya? Matapos mapatitig ng walang laman saglit, biglang ngumiti si Homer at tumayo ng maganda. Tumingin siya ng malalim kay Yang Kai, bahagyang kinagat ang mapupulang labi, at bamulong sa tenga ni Yang Kai. "Napaka-interesante mo." Pagkasabi niya nun, ngumiti siya at tumalikod na para umalis. Ang kanyang slim bewang at buong puwitan ay sobrang malandi. Natigilan si Sassafras at ang iba pa, puno ng inggit ang kanilang mga mata. Hindi nila inaasahan na tatanggihan ni Yang Kai ang napakagandang bagay. Lahat sila ay nagtanong sa kanilang sarili, kung sinabi ni Homer ang mga salitang iyon sa kanila, ano ang kanilang gagawin? Baka nagawa na nila. Hindi, tiyak na ginawa nila ito. Bakit nila tatanggihan ang isang magandang bagay na nahulog mula sa langit? Siya nga pala, walang talo. Pagkaalis ni Homer, lahat ay napalingon kay Yang Kai. Bawat isa sa kanila ay napuno ng sama ng loob at kahihiyan. Sigh. Maraming buntong hininga ang narinig. Yumuko si Yang Kai at pinunit ang ilang tela mula sa walang malay na mga disipulo ng Stormhouse. Pagkatapos ay ibinalot niya iyon sa kamay niyang nasugatan. Sa pagtingin kay Sassafras at sa iba pa, ang mga junior brothers na ito ay mukhang nahihiya. "May lakas ka pa bang maglakad?" tanong ni Yang Kai. Bahagyang tumanggo ang lahat. "Kung gayon ay umalis na tayo." Bumalik ang grupo ng mga tao sa High Heaven Pavilion na may mga pasa sa buong mukha at nagkalat upang humanap ng gamot para gumaling ang kanilang mga sugat. Bagamat nagkaroon ng away ngayon, away pa rin ng mga nakababatang henerasyon. Ang ganitong uri ng bagay ay madalas na nangyayari sa pagitan ng tatlong pangunahing puwersa, kaya walang dapat ipagtaka. Hanggat hindi isang mahalagang tao ang namatay, ang mga matatanda ng bawat puwersa ay pumikit dito at hindi kailanman magtatanong tungkol dito. Sa kompetisyon lamang magkakaroon ng pag-unlad. Inaasahan ng mga matatanda ng bawat puwersa na gumamit ng ganitong uri ng pamamaraan upang pasiglahin ang kanilang mga alagad. Bumalik si Yang Kai sa maliit na kubo na gawa sa kahoy. Noong una ay gusto niyang ilabas ang natitirang kalahating bote ng blood clotting cream, ngunit pagkatapos mag-isip tungkol dito, nagpasya siyang hindi ito. Ang pinakamalubhang pinsala ngayon ay ang sugat sa kanyang kamay na tinusok ng mahabang espada. Maliban doon, walang seryoso.
Gayunpaman, kahit na ang sugat sa kanyang kamay ay mukhang nakakatakot, hindi ito kasing seryoso ng kanyang naisip. Nang mahawakan niya ang espada ni Cheng Xiaofang, iniwasan ni Yang Kai ang kanyang mga buto at meridian. Bagamat may butas ang kamay niya, sugat lang iyon sa laman. Hindi ito gaanong naiiba sa huling beses na nakipag-away siya sa Flowerback Spider. Huling beses na siya ay naka-recover sa loob ng 3 o 4 na araw, kaya ang oras na ito ay dapat na pareho. Bukod dito, sa napakaikling panahon, gumaling ng husto ang kanyang mga sugat, at medyo gumaling na rin ang kanyang pisikal na lakas. Maingat na naramdaman ni Yang Kai ang sandali at nalaman niya na hindi lamang ang init mula sa matigas na gininto ang skeleton ay may mga katangian ng pagpapagaling, ngunit ang tunay na Yang Yuan Qi sa kanyang katawan ay mayroon ding mga katangian ng pagpapagaling. Sa tulong ng dalawa, mabilis na gumaling ang kanyang mga sugat. Matapos malaman na ang true Yang Yuan Qi ay mayroon ding mga katangian ng pagpapagaling, si Yang Kai ay nagmamadaling tumakbo sa Coiling Dragon Stream upang makuha ang Yang Qi. Bagamat hindi niya ginamit ang huling patak ng Yang Liquid sa labanan ngayon, ang tunay na Yang Yuan Qi sa kanyang katawan ay naubos ng husto at agad na kailangang mapunan. Habang sinisipsip niya ang Yang Qi, biglang naramdaman ni Yang Kai ang pag-akyat sa kanyang katawan. Ang Yang Qi mula sa labas ng mundo ay walang kontrol na nag-drill sa kanyang katawan. Sa isang iglap lang, ito ay katumbas ng 1 o 2 araw ng normal na pagsisikap. Hindi lamang ang true Yang Yuan Qi ay ganap na napunan ngayon, ito ay mas siksik pa. Ang kanyang mga meridian ay tila naging mas matigas at mas malawak. Tempered Body Stage ika-8 yugto. Si Yang Kai ay bumalik sa kanyang katinuan, ang kanyang mukha ay puno ng kagalakan. Ang mabilis na pagpasok sa Tempered Body Stage 8 stage ay hindi sa inaasahan ni Yang Kai. Noong una ay tinansya niya na kakailanganin niya ng hindi bababa sa 7 o 8 araw para makalusot. Para mangyari ang ganito, parang may kinalaman ito sa todo-todo niyang laban ngayon. Ang pakikipaglaban sa iba ay talagang may pakinabang. Sa kagalakan sa kanyang puso, mas nagsikap si Yang Kai sa paglinang ng true Yang tactics. Matapos makapasok sa susunod na yugto, ang bilis ng pagsipsip niya ng Yang Qi ay malinaw na tumaas. Nag-improve ang bawat aspeto ng kanyang katawan. Sa gabi, bumalik si Yang Kai sa kahoy na bahay upang magpahinga. Kung tutuusin, nasugatan siya ngayon, kaya hindi bagay na magdamag siyang magtanim. Sa susunod na mga araw, bukod sa pagkain at pagtulog, si Yang Kai ay nagtanim sa Coiling Dragon Stream. Sa kabilang banda, hindi nagpakita si Sassafras at ang iba pa. Malamang lahat sila ay nagpapagaling. Pagkalipas ng ilang araw, madaling araw, nagwawali si Yang Kai nang makita niya si Sassafras na pinangungunahan si Li Yuntian at ang iba pa. Ang mga taong lumahok sa labanan sa araw na iyon ay naruroon lahat, at lahat sila ay buong tapang na sumunod sa likuran ni Sassafras. Bagamat ilang araw na silang nagpapagaling, mukhang miserable pa rin ang grupong ito ng mga tao. Ang kanilang mga mata ay nabugbog, at ang mga sulok ng kanilang mga bibig ay namamaga. Ito ay napaka-nakakatawa. Sinulyapan sila ni Yang Kai at hindi napigil ang tumawa. Junior brother, nangangati na naman ba ang balat mo? Marshall Peak, Kabanata 42. Nahawakan mo na ba? Namula si Sassafras at pinandilatan si Yang Kai. Tumayo ito sa harapan niya at malamig na tinitigan siya. Gayunpaman, may masalimuot na tingin sa kanyang mga mata. Naroon ang paghanga, ayaw, inis, at ginhawa. Ibigay mo sa akin. Biglang iniunat ni Sassafras ang kanyang kamay. Mabilis na ipinasa ni Li Yuntian ang 2 garapon ng alak kay Sassafras. Kinuha ni Sassafras ang mga garapon ng alak, itinago ang isa para sa kanyang sarili, at ibinigay ang isa kay Yang Kai. Walang sabi-sabi, binuksan niya ang mga garapon at nagsimulang uminom. Ang isang grupo ng mga miyembro ng Sky Tower na dumaraan ay natulala. Panay ang tingin nila kay Sassafras. Hindi na alam kung ano ang nangyari sa kanya ngayon. Uminom siya ng alak kaninang madaling araw. Nakangiting mahina, inabot din ni Yang Kai at pinunit ang selyo, sabay lagok. Mabuti. Sigaw ni Li Yuntian mula sa likod ni Sassafras. Mabuti. Naghiyawan din ang iba. So-so. 2 tunog ang pumutok sa hangin. Sabay na nabasag ang mga garapon ng alak ni Yang Kai at Sassafras, at natapon ang alak sa kanilang mga damit. Isang alagad ng Darkhold ang lumabas sa gilid at malamig na sinabi kina Yang Kai at Sassafras. Ang pag-inom sa araw at sinisira ang reputasyon ng sekta. Dahil ito ang una ninyong pagkakasala, bawat isa sa inyo ay ibabawas ng 5 kontribusyon na puntos. Kung mayroong ay sa susunod, mapaparusahan ka ng matindi. Bawasan, bawasan, bawasan. Walang pakialam si Yang Kai. Kung noong 1 buwan pa lang, heartbroken na sana siya, pero ngayon, wala na siyang pakialam. Kahit si Yang Kai ay walang pakialam, kaya bakit si Sumo, ang pangalawang henerasyong ninuno, ay mag-aalaga? Siya ay may isang malakas na tagapagtaguyod, at ang mga puntos ng kontribusyon ay walang halaga sa kanya. Jiaohu, tulungan mo si Brother Yang na magwalis ng sahig. Kumaway si Sassafras kay Jiaohu. Okay. Si Jiaohu, na natalo ni Yang Kai sa 3 galaw ilang araw ang nakalipas, ay mabilis na humakbang pasulong at kinuha ang wallis mula kay Yang Kai. Sa tingin ko hindi magandang ideya iyon. Sinulyapan ni Yang Kai ang Dark Type. Ang disipulo ng madilim na bulwagan ay malamig na humirit at tumalikod para umalis. Halika, punta tayo sa kubo mo. May sasabihin ako sa iyo.
sabi ni Sassafras. Sa tabi ng maliit na bahay, sina Sassafras at Yang Kai ay kalahating nakasquat sa lupa. Sa harap nila ay ang maliit na lawa. Sa likod nila, isang grupo ng mga tao ang abala sa pag-aayos ng butas sa bubong para kay Yang Kai. Sa hitsura nito, ganap na pinawi ni Sassafras at ng kanyang mga tauhan ang kanilang sama ng loob kay Yang Kai pagkatapos ng nangyari sa araw na iyon. Hindi lang iyon, gusto pa nila siyang kaibiganin. Bakit mo kami niligtas? Tanong ni Sassafras pagkatapos ng sandaling katahimikan. Bakit? Kumunat ang noo ni Yang Kai. Senior brother ang tawag mo sa akin, kaya natural na kailangan kong kumilos bilang isang senior brother. Yun siguro ang dahilan. Siyempre, ang pinakamahalagang bagay ay ang mga Sassafras ay hindi likas na masama. Nilainggan ni Sassafras ang kanyang ulo at tumingin ng malalim sa mga mata ni Yang Kai. Talaga, tumiti si Yang Kai. Ano sa tingin mo? Natahimik si Sassafras. Masama ang pakiramdam niya. Maya-maya, sabi niya. Sige, tinatreto mo kami bilang junior brothers, kaya itatreto ka namin bilang isang senior brother. Si junior brother ay bulag noon. Paumanhin, senior. Wala akong pakialam noong una. Sabi ni Yang Kai. Nagkatinginan silang dalawa at tumawa ng malakas. Ito marahil ang kasabihang. Isang ngiti ang pumawi sa lahat ng puot. Matapos pakawalan ang kanilang sama ng loob, hindi na naging reserved at awkward si Sassafras. Talagang tinuring niya si Yang Kai bilang isang kapatid. Pagkatapos ng kalokohan nilang dalawa ay biglang dinilaan ni Sassafras ang kanyang labi. Namula ang mukha niya habang nauutol. Kuya, may itatanong ako sayo. Ano ito? Tiningnan siya ni Yang Kai ng kakaiba. Sa araw na iyon. Ubo. Nahawakan mo ba? Hindi nang ahas si Sassafras na tingnan sa mata si Yang Kai. Anong hinawakan ko? Hindi naintindihan ni Yang Kai. Iyang isa, alin? Nanlumo si Sassafras. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sinabi. Homer. Habang nagsasalita ay napahawak pa siya sa sariling dibdib. Ito ay isang napaka-touch na eksena. Hindi napigilan ni Yang Kai na matawa. Talagang napaka-curious ng mga kabataan. Walang hiya si Sassafras na magtanong ng ganyan. Hindi mo ba nakita? Hindi ko nakita ito ng malinaw. Talaga bang hinawakan ko ito? Bamuka ang bibig ni Sassafras. Kaya paano kung ginawa ko? Tumisi si Yang Kai. Nilagay niya yung kamay ko. Tinuturuan ko lang siya ng leksyon. Gulp. Napalunok ng laway si Sassafras. Puno ng pag-asa ang mga mata niya. Ano ang pakiramdam? Junior brother, hindi mo pa nasusubukan. Tumingin si Yang Kai kay Sassafras na may pagkalito. Iniisip niya kung purong maliit na birhen pa ba ang anak mayaman na ito. Ipinilig ni Sassafras ang kanyang ulo na parang rattle drum. He asked suspiciously. Senior, nasubukan mo na ba dati? Nagpakita si Yang Kai ng maalalahang ekspresyon. Isang magandang mukha ang bumungad sa kanyang harapan. Mahina siyang napabuntong hininga. Sai, hindi na kailangang banggitin ang nakaraan. Natigilan si Sumo saglit. Nang marinig ang implikasyon, hindi niya napigilan ang pagkunot ng kanyang mga labi at sinabi. Nagyayabang ka, senior fellow apprentice, sumali ka sa sekta 3 taon na ang nakakaraan. Sa loob ng 3 taon na ito, hindi ka nakikipagkaibigan sa sinuman. Paano ka may ganitong pagkakataon? Kung maaari, 3 taon na lang ang nakalipas. Ilang taon ka na ba? 3 taon na ang nakakaraan? 3 taon na ang nakalipas, 12 taong gulang. 12 taong gulang. Ang Dragon Lady na iyon ay may lakas ng loob na ay patong ang kanyang mga kamay sa kanya. Kung hindi lang siya 15 taong gulang, at kung hindi mangmang ang dalawa noon, baka may nangyari na. Iniisip ang mapang-akit na babaeng iyon, hindi naiwasang malungkot si Yang Kai, iniisip kung ano ang kalagayan niya ngayon. Pero senior, kailangan mong mag-ingat. Mataas ang tingin ni Homer sa kanyang sarili. Pinahiya mo siya sa pagkakataong ito. Hindi niya ito papakawalan ng ganoon kadali. Paalala ni Sassafras sa kanya. Gusto niya akong harapin. Nanlamig ang mukha ni Yang Kai. Tumiti ng makahulugan si Sassafras. Oo, gusto kanyang harapin sa kama. Maghintay at tingnan lamang. Siguradong susubukan kanyang akitin. Hindi siya susuko hanggat hindi niya nakukuha ang gusto niya. Senior, ang swerte mo sa mga babae. Ayoko sa mga ganyang tao. Hindi ito isinasapuso ni Yang Kai. Tumingin siya kay Sassafras at sinabi. Sabi mo may sasabihin ka sa akin. Kaya ito na, syempre hindi. Inituwid ni Sassafras ang kanyang mukha at sinabi. Senior, naubos mo na ang maraming mahalagang yuan chi para harapin si Cheng Xiaofang at ang iba pa. Gusto ko lang bumawi sa iyo. Bahala ka sa akin. Oo, tumanggo si Sassafras. Pagkatapos ay naglabas siya ng isang bote at ibinigay kay Yang Kai. Ito ay isang bote ng small chi recovery pills. Senior, inumin mo ito. Dapat itong makabawi sa yuan chi na nawala sa iyo. Narinig na ni Yang Kai ang small chi recovery pills dati. Ang mga tabletang ito ay hindi masyadong epektibo. Sa katunayan, sila ay napakabanayad. Ito ay dahil ang mga ito ay pangunahing ginagamit para sa mga cultivator tulad ni Yang Kai na nasa paligid ng Tempered Body Stage 7. Mula sa Tempered Body Stage 7 hanggang Tempered Body Stage 9, ang Yuan Chi ay ginawa sa katawan ng cultivator. Maaari itong dahan-daang madagdagan sa pamamagitan ng paglilinang ng martial arts.
Gayunpaman, dahil hindi pa naabot ng cultivator ang initial element stage, walang paraan para mabilis na mabawi si Yuan Chi. Sa makatuwid, si Yuan Chi ay napakahalaga. Kapag ito ay nawala, ang isa ay kailangang magbayad ng isang malaking halaga upang linangin itong muli. Maliit na chi recovery pills ay maaaring makatipid ng maraming oras sa paglilinang. Para sa mga cultivator sa Tempered Body Stage 7 hanggang Tempered Body Stage 9, ang mga tabletang ito ay napakapopular at mahal. Gayunpaman, para sa mga cultivator sa Initial Element Stage at mas mataas, sila ay ganap na walang silbi. Gayunpaman, ang sitwasyon ni Yang Kai ay iba sa iba. Nilinang niya ang True Yang Tactics kaya hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa Yuan Chi sa kanyang katawan. Kahit naubos na ang kanyang Yuan Chi, mayroon pa rin siyang Yang Liquid. Sa makatuwid, ang bote na ito ng Small Chi Recovery Pills ay hindi masyadong mahalaga. Akmang tatanggi na siya, tila nakita ni Sassafras ang kanyang iniisip. Seryosong sabi niya, ayokong umutang ng pabor sa mga tao. Sige, tatanggapin ko, hindi tumanggi si Yang Kai. Tumiti si Sassafras. Senior, hintayin mo ako dito bukas. Dadalhin kita sa magandang lugar. Saan? Naguguluhan si Yang Kai. Tumiti si Sassafras ngunit hindi sumagot. Hinintay lang niya itong maghintay at nangako na hindi niya ito pababayaan. Marshall Peak, Kabanata 43. Lihim ng pinuno. Sa Blackwind Forest, naglalakad ang grupo ni Ling Xiao na may higit sa 10 tao. Hindi inaasahan ni Yang Kai na ang lugar na gusto siyang dalhin ni Sassafras ay ang Blackwind Forest. Naglalakad sa kagubatan, nakita ni Yang Kai ang isang napakalinaw na landas. Sa ganitong uri ng masukal na kagubatan, kung hindi dahil sa madalas na paggalaw ng mga tao, imposibleng gumawa ng landas. Marami bang tao ang pumapasok at lumabas ng Blackwind Forest? Laming-galing si Yang Kai sa paligid at nalaman na ito nga ang nangyari. Sa hindi kalayuan sa kanila, may mga taong naglalakad sa direksyon nila. Senior, alam mo ba kung bakit natin nakilala si Cheng Xiaofang at ang kanyang grupo sa gilid ng Blackwind Forest? Magkatabing naglakad sina Sassafras at Yang Kai at nagtanong ng walang dahilan. Nagbago ang ekspresyon ni Yang Kai. Siya ay may mahinang hula sa kanyang puso. Si Cheng Xiaofang at ang kanyang grupo ay gusto ding pumunta sa Blackwind Forest. Tama. Ang aming Ling Xiao, Stormhouse at Blood Group ay hindi masyadong malayo sa isa't isa. Ang Blackwind Forest na ito ay halos magkapareho din ang distansya mula sa 3 pamilya. Talaga, kung ang mga alagad ng aming 3 pamilya ay gustong pumunta dito, kailangan nilang dumaan sa sanggang iyon sa kalsada. Anong kaakit-akit sa lugar na ito? Bakit pa kayo pupunta dito? Hehe. Napangiti si Sassafras na may pagmamalaki. Brother, hindi mo alam. May pamilihan ng kalakalan dito sa Blackwind Forest. Doon ang mga alagad ng ating 3 pamilya at maging ang buong magsasaka ng Black Plum Town ay nakikipagkalakalan. Maaaring gamitin ng mga disipulo ang kanilang mga walang kwentang materyales sa pagtatanim. Upang ipagpalit sa mga kapaki-pakinabang na bagay. Maaari rin nilang ibenta ang mga ito para sa ginto at pilak. Napakasigla nitong Blackwind Trade Market. Brother, pumunta ka at tingnan. Sinabi rin ni Li Yuntian. Tama kapatid, madalas kang makakahanap ng magagandang bagay dito. Noong nakaraan, bumili si Young Master Su ng Heaven Origin Fruit sa halagang 10 tael ng pilak. Heaven Origin Fruit. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Yang Kai. Oo, isang low earth level spirit fruit. Hindi alam nang nagbebenta ang halaga ng prutas kaya sinamantala ko ito. Pagmamalaki ni Sassafras. Kung ang isang low grade na earth level na spirit fruit ay ipapalit sa pilak, ito ay nagkakahalaga ng kahit 1,000 tael ng pilak. Gayunpaman, binili ito ni Sassafras sa halagang 10 tael ng pilak. Hindi ba napakalaking bargain iyon? Hindi pa narinig ni Yang Kai ang Blackwind Trade na ito dati. Mahigit 3 taon na siyang sumali sa Soaring Cloud Academy, ngunit hindi pa siya nakipagkaibigan sa sinuman. Naturally, walang nagsabi sa kanya tungkol dito. Sa hitsura nito, si Sassafras at ang kanyang grupo ay madalas na pumunta sa lugar na ito. Pamilyar silang lahat sa isa't isa. Mula sa kanilang mga pag-uusap, narinig ni Yang Kai ang maraming kawili-wiling kwento. Inaabangan niya ang lugar na ito. Dahil nag-practice siya ng True Yang Secret Art, makakahanap siya ng ilang Yang Attribute Pills na gagamitin, ngunit medyo kapos siya sa pera. Naalala ang maliit na bote ng Chi Recovery Pills na ibinigay sa kanya ni Sassafras kahapon, nakaramdam ng kaunting kumpiyansa si Yang Kai. Medyo malayo ang Blackwind Trade Market, kaya nag-uusap ang grupo habang naglalakad sila. Biglang nagtanong si Yang Kai. Junior brother, may 11th Elder ba ang Soaring Cloud Academy natin? Naalala niya ang matandang nakita niya noong araw na iyon sa Coilang Dragon Stream. Ang matandang iyon ay puno ng misteryo, at mahirap siyang kalimutan. Ika-11 matanda. Natigilan si Sassafras. Saan nakuha ng Soaring Cloud Academy itong 11th Elder? Nako, nagtatanong lang naman ako. Sa wakas ay naintindihan na ni Yang Kai. Nang sabihin ng matanda na siya ang ika-11 elder, nagkaroon siya ng ilang mga pagdududa. Ngayon ay tila peke ang pagkakakilanlang ito, ngunit ang ugali ng matanda ay mabait, at wala itong anumang malisyosong intensyon sa kanya. Si Yang Kai ay natural na hindi nais na malaman ang tungkol sa bagay na ito, dahil makakainis lamang ito sa matanda. Tumiti si Li Yuntian.
Palaging naglilinang si kapatid na Yang, kaya natatakot ako na wala kang masyadong alam tungkol sa Soaring Cloud Academy natin. 5 lang ang Elder, at walang 11th Elder. Alam ng grupong ito ng lahat na si Yang Kai ay nabuli at napahiya noong nakaraan, kaya mabait silang nagpaliwanag sa kanya tungkol sa Soaring Cloud Academy, para hindi na siya magtanong ng anumang nakakahiyang mga tanong sa hinaharap. May elder si Sassafras bilang kanyang tagapagtaguyod, kaya mas alam niya ang tungkol sa Soaring Cloud Academy kaysa sa iba. Habang nag-uusap sila, kahit papaano ay napag-usapan nila ang tungkol sa sect leader ng Soaring Cloud Academy. Hininaan ni Sassafras ang kanyang boses at sinabing, "Narinig kong sinabi ni Old Ghost na ang sect leader natin ay isang pambihirang tao. Naabot na ng kanyang lakas ang rurok ng Immortal Ascension Boundary, at isang hakbang na lang ang kailangan niya para makalusot. Siya ang numero 1. Eksperto sa loob ng ilang libong milya. Tuktok ng hangganan ng immortal na pag-akyat. Nagulat ang puso ni Yang Kai. Ang antas ng paglilinang ng isang cultivator ay nagsisimula sa tempered body stage, at umakyat sa initial element stage, ang chi transformation stage, ang separation and reunion stage, ang yuan chi stage, at ang immortal ascension boundary. Ang bawat yugto ay may 9 na yugto, at kung mas mataas ang lakas ng isa, mas mahirap itong masira. Ang immortal ascension boundary ay napakabihirang, ngunit sinong mag-aakala na ang sect leader ng Soaring Cloud Academy ay nakarating na sa rurok ng kaharian na ito? Ang pinuno ng blood group na iyon, si Human, at ang pinuno ng Stormhouse, si Xiao Rohan, ay nasa ika-6 o ika-7 yugto pa lamang ng Immortal Ascension Boundary. Hindi sila may kukumpara sa ating sect leader. Sabi ni Sassafras na puno ng pride ang mukha. Kung tutusin, kung ang lakas ng isang sect leader ay Tyran Aikal, ang kanyang mga disipulo ay magiging proud din. Gaano katagal bago makalusot ang sect leader? Tuwang-tuwang tanong ni Li Yuntian. Kung biglang pumasok ang sect leader, sa loob ng ilang libong milya, ang Soaring Cloud Academy ang magiging tanging sect leader. Sino ang maglalakas loob na i-provoke siya? Nagdilim ang ekspresyon ni Sassafras, at dahan-daang umiling at bamaantong hininga. Anong problema? Nakita siya ni Li Yuntian na ganito at hindi niya maiwasang makaramdam ng kaba. Sinabi ng Old Ghost na naabot na talaga ng sect leader ang rurok ng Immortal Ascension Boundary mahigit 10 taon na ang nakaraan. Kung ganoon, bakit hanggang ngayon hindi pa siya nakakalusot? Nataranta ang lahat. Mahigit 10 taon, gaano man kahirap ang paglilinang, dapat ay nakalusot na siya ngayon. Napailing na lang si Sassafras. Wala akong lakas ng loob na sabihin iyon. Iyang Master Su, paano ka magiging ganito? Napukaw mo ang kuryosidad ng ating mga kapatid at saka wala kang pakialam. Hindi ba ito ay katulad ng pagtanggal ng damit ng isang dilag at hindi paghawak sa kanya? Masyadong hindi makatao. Sigaw ni Zhao Hu, at masigasig din na hiniling ng grupo ng mga tao si Sassafras na magpatuloy sa pagsasalita. Sige. Pero dapat tandaan ninyong lahat, hindi dapat ikalat ang bagay na ito, kung hindi, magkakaroon ng malaking gulo. Naging mabuti ang ugali ni Sassafras, tumingin sa paligid, at hininaan ang kanyang boses. Mahigit sa 10 taon na ang nakalipas, isang malaking bagay ang nangyari sa Soaring Cloud Academy. Dahil sa bagay na ito naging stagnant ang cultivation ng sect leader. Ang mahalaga, napalunok ng laway ang lahat. Ang aming sect leader ay walang asawa o anak sa kanyang buhay, at kumuha lamang ng 2 disipulo. Ang dahilan ng bagay na ito ay dahil sa 2 disipulong ito. Sa 2 disipulong ito, ang matandang kapatid ay masipag, at ang pangalawang junior brother ay matalino. Pareho silang namumukuntangi, at tinuruan din sila ng leader ng sekta ng buong puso, nang walang pagpipigil. Ang 2 sa kanila ay nagsikap din, at sa lakas, sila ay leeg at ni hindi mas mababa sa isa. Gayunpaman, dahil magkaiba ang ugali nilang 2, medyo iba ang paraan ng pagtuturo ng sect leader. Pinuri niya ang panganay na kapatid, ngunit malupit at mahigpit sa second junior brother. Naging sanhi ito ng hindi pagkakaunawaan ng second junior brother sa intensyon ng sect leader, sa pag-aakalang ang sect leader ay may kinikilingan sa panganay na kapatid. Dahil sa poot na ito, ang pangalawang junior na kapatid ay unti-unting inilalayo ang kanyang sarili sa panganay na kapatid, at ang kanyang puso ay lalong nanlumo, sa punto kung saan nakahanap siya ng isang masamang secret art mula sa isang lugar upang magsanay. Gulat na sigaw ng lahat. Nagpatuloy si Sassafras sa pagsasalita, at lahat ay nakinig ng mabuti. Sinong mag-aakala na si Sassafras ay pinanganak na may matalas na dila, at tiyak na top-notch ang kanyang husay sa pagkukwento. Ang kanyang mga salita ay matalim, at sa ilang salita lamang, naihayag niya ang sama ng loob sa pagitan ng kapatid at ng pangalawang kapatid sa harap ng lahat. Tahimik lang na nakinig si Yang Kai, at hindi nag-ambala. Pakiramdam niya ay dapat totoo ang bagay na ito, ngunit pinalaki rin ni Sassafras. Martial Peak, Kabanata 44. Suyan. Pagkatapos linangin ang lihim na sining na ito, ang ugali ng pangalawang junior na kapatid ay nagbago ng husto, ngunit ang kanyang lakas ay tumaas din ng malaki. Sa hindi inaasahan, ang panganay na kapatid ay hindi niya kalaban. Naisip ng pangalawang junior na kapatid na dahil tumaas ang kanyang lakas, ang sect master ay papabor sa kanya.
Gayunpaman, ang usapin ng paglinang niya sa lihim na sining na ito ay nadiskubre sa wakas ng Sectmaster. Nalungkot ang Sectmaster at nagpasyang pilayin ang kanyang cultivation. Gayunpaman, bago pa makakilos ang Sectmaster, natanggap na ng second junior brother ang balita sa advance. Ang balitang ito ay naging dahilan upang tuluyang lumunin ng Demon of Chi ang isip ng ikalawang junior brother, na naging Demon Race. Noong gabing iyon mahigit 10 taon na ang nakalilipas, ang High Heaven Pavilion ay naligo sa dugo. Ang panganay na kapatid ay namatay sa mismong lugar, habang ang pangalawang junior brother ay tumakas para sa kanyang buhay. Sa puntong ito, huminto sandali si Sassafras, ibinaling ang kanyang ulo upang makita ang lahat na kinakabahan na nagpipigil ng hininga, nakikinig ng mabuti. Nakaramdam ng kasiyahan, nagpatuloy siya. Sa magdamag, ang buhok ng Sectmaster ay pumuti. Sa kanyang dalawang pinakamayayabang na disipulo, ang isa ay namatay at ang isa ay naging lahing demon. Ang suntok sa kanya ay maaaring isipin. Mula noon, ang sect leader ay nanirahan sa liblib at kakaunti ang nakakita sa kanyang anino. Akala ng lahat ay wasak na ang kanyang kaluluwa at siya ay namatay na. Sinong mag-aakala na pagkatapos ng ilang taon, ang sect leader ay isang beses muli ay lumabas sa pag-iisa. Sa pagkakataong ito, personal niyang nakuha ang kanyang pangalawang disipulo at tinatakan siya sa Coiling Dragon Stream. Biglang gumalaw ang puso ni Yang Kai, biglang naalala ang mga huling salita ng misteryosong 11th Elder. Hindi ako pumunta dito para makakita ng kayamanan, pumunta ako dito para makakita ng tao. Tingnan kung sino. Walang alinlangan, ito ang taong nakatatak sa Coiling Dragon Stream. Maaaring ito ay ang ika-11 Elder. Nagpatuloy si Sassafras. Ngunit pagkatapos ng insidenteng ito, ang Sectmaster ay hindi nakalusot sa Immortal Ascension boundary at maaari lamang manatili sa yugtong ito. Kanyang buhay. Matapos pakinggan ang kwento, lahat ay hindi napigil ang mapabuntong hininga, nakaramdam ng awa sa Sectmaster ng High Heaven Pavilion, na minumura ang pangalawang disipulo na nahulog sa landas ng Diablo. Pabago-bago rin ang mood ni Yang Kai. Ang ika-11 Elder nga ba ay ang lahi ng demonyo? Kung totoo ang kwento ni Sassafras, malamang na ang matandang ito ang Sectmaster. Sa sandaling ito, isang pagsabog ng masiglang ingay ang nagmula sa harapan. Pag-angat ng ulo, nakita ni Yang Kai na may malaking open space sa gitna ng kagubatan. Sa sandaling ito, mayroong kumukulong kaldero ng mga boses, tulad ng isang malaking palengke. Ang mga disipulo ng kalapit na tatlong sekta ay nagtipon dito. Ang malalaki at maliliit na stall ay napuno ng nakasisilaw na hanay ng mga paninda. Ito ay isang piging para sa mga mata. Mayroong kahit 12 ng mga kahoy na bahay sa tabi nito. Ang mga bahay na gawa sa kahoy ay itinayo ng napakasimple. Ang iba ay malaki at ang iba ay maliit. Ang mga maliliit ay para sa mga tao na tirahan, habang ang mga malaki ay para sa mga tao na masisilungan sa hangin at ulan. Maaari silang tumanggap ng maraming tao. Dahil maaraw noon, ang mga alagad ng tatlong sekta ay nagtayo ng kanilang mga stall sa isang bakanteng espasyo. Ang Blackwind Trade Market ay isang ganap na naiibang mundo. Sige, nandito na tayo. Ang pangunahing layunin ni Sumo sa pagkakataong ito ay dalhin si Yang Kai dito, upang ipaalam sa kanya ang pagkakaroon ng lugar na ito. Sa hinaharap, kung mayroon siyang anumang pangangailangan, maaari siyang pumunta dito upang makipagkalakalan. Hindi masama ang lugar na ito. Tiningnan niya Yang Kai ang mga taong dumarating at pumapasok sa palengke na may medyo nasa sabik na ekspresyon. Natawa si Sassafras. Siyempre, dito, nasa atin lahat ng gusto nating mga low-level cultivators. At saka, wala tayong dapat alalahanin tungkol sa kaligtasan. Ang tatlong sekta ay lahat ay may mga eksperto dito upang mapanatili ang batas at kaayusan. Nakikita mo ba iyong mga maliliit na kahoy mga bahay? Doon nakapwesto ang mga alagad ng High Heaven Pavilion. Nasa loob ang kapatid ko, iyong kapatid na babae. Tumingin sa kanya si Yang Kai at biglang naalala na huling beses nang dumating si Sassafras na naghahanap ng gulo, sinabi niya na ang kanyang kapatid na babae ay isang pangunahing disipulo. Ang mga pangunahing disipulo ay ang hinaharap na pag-asa ng High Heaven Pavilion. Biglang naging alerto si Sassafras. Binabalaan kita, huwag mo nang isipin ang pagkakaroon ng anumang ideya tungkol sa aking kapatid na babae. Hindi napigilan ni Yang Kai na matawa. Sassafras said again. Ngunit kahit na mayroon kang anumang mga ideya tungkol sa kanya, natatakot ako na wala kang kakayahan. Malakas ba ang kapatid mo? Siyempre. Yuan Chi at yugto. Hindi maraming tao sa nakababatang henerasyon ang maaaring maging kalaban niya. Bahagyang naantig si Yang Kai. Bilang isang disipulo ng nakababatang henerasyon, napakabihirang makapag-cultivate sa Yuan Chi stage. Sa itaas ng Yuan Chi stage ay ang Immortal Ascension stage, na siyang kasalukuyang yugto ng sect leader. Kung malakas ang kapatid mo, bakit nasa tempered body stage ka lang? Tumingin si Yang Kai kay Sassafras na may nagtatakang ekspresyon. Para siyang sinundot sa isang masakit na lugar, biglang nahiya ang mukha ni Sassafras. Pagkaraan ng mahabang panahon, sinabi niya, hindi ba't dahil gusto kong maglaro? Ngunit huwag mag-alala, tiyak na maglilinang ako ng masigasig sa hinaharap. Hindi ko hahayaang malampasan ako ng isang trial disciple na tulad mo. Bahagyang tumanggo si Yang Kai. Tila napukaw ng paghihirap nitong mga nakaraang araw ang pagiging mapagkompetensya ni Sassafras.
Terena, isasama muna kita sa kapatid ko. Sa kanyang proteksyon, mas magiging convenient ang paggawa ng mga bagay sa Blackwind Trade. Sa pagsasalita ng pagpunta at makita ang kapatid na babae ni Sassafras, sumeryoso agad ang ekspresyon ng grupo. Maging si Sassafras na mismo ang nagayos ng kanyang mga damit at natanggal ang lahat ng alikabok sa kanyang katawan. Halatang takot na takot si Sassafras sa kanyang kapatid, o marahil ay mas tumpak na sabihin na iginagalang at sinasamba niya ito. Ano ang pangalan ng kapatid ni Sassafras? Tinanong niyang kay si Li Yuntian sa mahinang boses. Suyan. Hindi masama ang pangalan niya, pero hindi niya alam kung anong klaseng tao siya. Hindi nagtagal, dumating ang grupo sa isa sa mga bahay na gawa sa kahoy. Tumangala si Yang Kai at nalaman na hindi lamang itong kahoy na bahay, kundi pati na rin ang iba pang mga kahoy na bahay sa tabi nito ay may mga salitang High Heaven Pavilion na nakasabit sa kanila. Tila ang mga bahay na ito ay okupado lahat ng mga eksperto ng High Heaven Pavilion. Medyo kinabahan si Sassafras. Marahan siyang bamantong hininga at mainat na naglakad paakyat sa hagdan. Pagkatapos, matikas niyang itinaas ang kamay at marahang kumatok ng ilang beses. Ang kanyang boses ay masunurin tulad ng isang kuting. Big sister, pumunta ako upang makita ka. Si Li Yuntian at ang iba ay sinubukan ang kanilang makakaya na pigilan ang kanilang pagtawa, nanginginig ang kanilang mga balikat. Hindi rin napigilan ni Yang Kai na matawa. Tila alam ni Sassafras ang ekspresyon ng grupo sa likuran niya at hindi niya maiwasang mapatingin sa kanila. Pasok ka, isang medyo malamig na boses ang nagmula sa loob. Ito ay tulad ng isang batis ng bundok na nagre-refresh sa mata at tenga ng lahat. Kumaway si Sassafras sa lahat at pumasok sa loob. Pagpasok sa bahay, tahimik na nilinggan ni Yang Kai ang paligid. Natuklasan niya na ang bahay na ito ay mas simple at magaspang kaysa sa kanyang sariling cabin. Walang kahit ano sa loob, pero pagkapasok niya sa bahay ay biglang naputol ang ingay at pagmamadalian sa labas kaya sobrang tahimik. Dapat mayroong isang bagay na mahiwaga tungkol sa kahoy na bahay na ito, kung hindi, hindi ito magkakaroon ng ganoong epekto. Habang nagmamasid sa paligid ng bahay ay biglang tumili si Sassafras. Tumingin si Yang Kai at nakita si Sassafras na kalahating nakalupasay sa lupa habang hawak ang kanyang ulo. Sa hindi kalayuan sa harapan niya, may isang babaeng nakaputing damit na may malamig na ekspresyon. Ang babaeng ito ay may ulo ng magandang itim na buhok na nakatali sa isang cloud bun. Siya ay may hugis gasuklay na mga kilay ng dahon ng willow, isang pares ng payat at matangkad na mga mata, isang maislan na ilong, malarosas na pisngi, pinong cherry na labi, balat na parang snow jade at malambot na parang pulot. Ang kanyang figure ay kaaya-aya at payat, at siya ay hindi maipaliwanag na kaakit-akit. Gayunpaman, ang kanyang pag-uugali ay hindi pangkaraniwang malamig, na naging sanhi ng pagbaba ng temperatura ng kahoy na bahay ng ilang degree. Sa sandaling ito, ang babaeng ito ay naka-cross-leg sa lupa, malamig na nakatingin kay Sassafras. Hindi na kailangang sabihin, ito ay si Suyan. Alam mo ba kung bakit kita sinaktan? Tanong ni Suyan. Umiling si Sassafras. Nang makita ang nagbabantang liwanag sa mga mata ng kanyang kapatid, mabilis siyang tumango. Sabihin mo sa akin. Napakalambot ng boses ni Suyan, ngunit may isang uri ng pakiramdam na hindi kayang pigilan ng mga tao. Naunawaan na ngayon ni Yang Kai kung bakit takot na takot si Sumo sa kanyang nakatatandang kapatid na babae. Sino ba naman ang magkakaroon ng ganitong uri ng nakakatandang kapatid na babae, na hindi makakayanan, kahit na siya ay isang ganap na kagandahan? Marshall Peak, Kabanata 45. Okay lang na sundan mo ulit ako. Dahil inugbo ko. Hindi naglakas loob si Sassafras na hindi pansinin ang tanong ng kanyang kapatid, at sa pagsagot nito, palihim niyang sinulyapan si Suyan. Malamig ang mukha ni Suyan. Bakit ka binugbog? Ang aking mga kasanayan ay hindi kasing husay ng iba. Ibinaba ni Sassafras ang kanyang ulo. Bakit hindi ka kasing galing ng iba? Tanong ni Suyan. Nauuto na sabi ni Sassafras. Hindi ako nagtanim ng maayos. Bahagyang tumango si Suyan. At least mayroon kang kaunting kamalayan sa sarili. Alam mo ba kung ano ang gagawin sa hinaharap? Oo, tandaan mo ang sinabi mo ngayon. Kung maglakas loob kang makipaglaro sa hinaharap, ang bubugbugin ka ay hindi ibang tao, kundi ako. Nag-iba ang ekspresyon ni Sassafras, at paulit-ulit niyang ipinangako na maglilinang siya ng masigasig at hindi bibigwin ng inaasahan ng kapatid. Matapos turuan ng leksyon si Sassafras, itinaas ni Suyan ang kanyang ulo at tumingin sa mga tao sa likod niya. Ang kanyang magagandang mata ay damapo sa kanila, at nakatutok kay Yang Kai. Isang bakas ng pagkagulat ang sumilay sa kanyang mga mata, at sinabi niya, ikaw ang bumugbog kay Cheng Xiaofang. Lihim na inisip ni Yang Kai na ang senior sister na ito ay napakaalam. Kahit dito siya nagtatanim, alam niya pa rin ang nangyayari sa labas. Bahagya siyang tumango at sinabing, oo, mas promising ka kaysa kay Sassafras. Hindi ito masyadong pinansin ni Suyan. Hindi gaanong matanda si Yang Kai, ngunit siya ay 15 hanggang 16 taong gulang man lang. Ngayon pa lang, nasa tempered body 8 stage pa lang siya, kaya hindi dapat masyadong maganda ang kanyang aptitude. Natural, hindi siya papasok na mata niya. Ang tanging dahilan kung bakit handa siyang makipag-usap kay Yang Kai ay dahil iniligtas niya ang buhay ni Sumo. Hayaan mong bigyan kita ng isang piraso ng payo. Magsalita ka, senior sister. Kalmado ang ekspresyon ni Yang Kai. Layuan mo si Sassafras.
Kung patuloy kang mananatili sa kanya, dito magtatapos ang mga tagumpay mo. Bahagyang ngumiti si Kai, pero hindi sumagot. Maaari niyang maliitin si Sassafras, ngunit hindi magagawa ni Yang Kai. Narinig ito ni Sassafras, at agad na naging mapait ang kanyang mukha, ngunit hindi siya nang ahas na magsalita ng kahit ano. Lumabas ka, gusto kong magtanim. Sabi ni Suyan at pumikit ulit. Tahimik na lumabas ng silid ang grupo ng mga tao at isinara ang pinto. Nagkatinginan sila at hindi maiwasang mapabuga ng hangin. Masyadong matindi ang pressure sa loob. Bagamat kaaya-aya sa mata ang kagandahan, natakot sila na maging ang kanilang mga katawan at isipan ay mabuklod sa yelo pagkaraan ng mahabang panahon. Titingnan ko ang pagunlad ng dan na pinapino ko ng mga tao ilang araw na ang nakakaraan. Sabi ni Li Yuntian, saka umalis. Gusto ko ring pumunta. Mabilis na sumunod ang ilang tao. Hindi nagtagal, naghiwa-hiwalay ang lahat at nagsagawa ng kani-kanilang negosyo. Si Sassafras at Yang Kai lang ang natira. Nakita ni Yang Kai na parang may gagawin din si Sassafras, kaya ngumiti siya at sinabi, Junior brother, sige gawin mo na ang sarili mo. Maglilibot lang ako dito. Tumanggo si Sassafras. Oo naman. Ipaalam sa akin kung makakita ka ng anumang gusto mo. Tutulungan kitang suriin ito. Bagamat karamihan sa mga tao dito ay disente, may ilan pa rin na taksil. Huwag mong hayaang samantalahin kanila. Pagkatapos makipaghiwalay kay Sassafras, casual na naglakad-lakad si Yang Kai sa Blackwind Trade. Ang mga alagad ng tatlong sekta ay pawang nakaupo na may mga stall sa harapan nila. May mga bagay silang gustong ibenta o naglagay ng mga karatula para sabihin kung ano ang gusto nilang bilhin. Ang ilan sa kanila ay sumisigaw na parang mga nagtitinda ng gulay sa palengke, na masiglang itinataguyod ang kanilang mga paninda. Ang ilan ay may mga mapagmataas na ekspresyon at naglagay ng ekspresyon na nagsasabing nasa kanila na sila kung gusto nilang bumili o hindi, naglalagay ng hangin upang akitin ng iba na kumuha ng pain. Ang ilan sa kanila ay naiinip at aktwal na nagtanim sa lugar, hindi natatakot na ang kanilang mga paninda ay maagaw ng iba. Nagkaroon ng lahat ng uri ng pagpapakita, at iba pa at iba pa. Pagkaraan ng ilang sandali, nalaman ni Yang Kai na ang mga stall dito ay hindi lamang para sa pagtitinda at pagbili ng mga bagay. Mayroon ding ilang mga alchemist na mababa ang antas na naglagay ng mga palatandaan upang pinuhin si Dan para sa iba, at hindi tumanggap ng kahit isang sentimo. Huwag isipin na may nagawa silang mabuti. Sa katunayan, kailangan lang nilang gumamit ng mga materyales ng ibang tao sa pagsasanay. Ang mga taong ito ay walang sapat na karanasan sa alchemy. 8 sa 10 ng kanilang mga hurno ang nasira, kaya medyo tahimik ang mga stall na ito. Gayunpaman, hindi marami sa mga stall na ito. Pagkatapos ng lahat, ang mga alchemist ay medyo bihira. Binibigyang pansin ni Yang Kai ang mga item ng katangian ni Yang. Sa katunayan, bago siya pumasok sa Blackwind Trade na ito, nag-react na ang origin of Yang sa kanyang dibdib. Ang magulong reaksyon ay nagpakita na mayroong maraming mga kayamanan ng katangian ng Yang dito. Ngunit habang tumatagal, natuklasan ni Yang Kai na maraming bagay ang nasa mababang grado. Ang Yang Chi na nasa loob ng mga halamang iyon ay hindi kasing siksik nang umaapaw mula sa Coilang Dragon Stream, kaya natural na hindi siya interesado sa mga ito. Nagustuhan din niya ang ilang mga item, ngunit pagkatapos magtanong tungkol sa presyo, napailing na lamang siya at napabuntong hininga. Masyadong mataas ang presyo, at hindi ito isang bagay na kayang bayaran niya ngayon. Makalipas ang isang oras na paglalakad, wala pa ring nahanap si Yang Kai. Gayunpaman, nalaman niya ang presyo ng Small Chi Recovery Pills. Dahil ang Small Chi Recovery Pills ay para lamang sa Body Temperang Realm Level 7 hanggang Level 9 Cultivator, ang ganitong uri ng dan ay nagkakahalaga lamang ng halos 50 tael. Ang bote na ibinigay ni Sassafras sa kanya ay mayroong 10 dan pills na nagkakahalaga ng halos 500 tael. Ang 500 tael ay hindi sapat para gumawa ng anuman. Ang stall sa harap niya ay may maapoy na pulang bato. Kitang-kita ni Yang Kai ang mainit na Yang Chi na nagmumula rito. Ito ay maraming beses na mas siksik kaysa sa isa sa Coilang Dragon Stream. Tinataya ni Yang Kai na kung maa-absorb niya ang Yang Chi sa batong ito, makakapag-condense siya ng hindi bababa sa 2 hanggang 3 patak ng Yang liquid. Ito ay katumbas ng maraming araw ng mapait na paglilinang. Kahit alam niyang hindi madaling pakisamahan ang may-ari ng stall na nasa harapan niya, siguradong hihilingin niya ang mataas na presyo. Hindi sumuko si Yang Kai at lumuhad sa harapan niya. Malamig ang mukha ng may-ari ng stall na parang may utang sa kanya. Sinulyapan lamang niya si Yang Kai at pagkatapos ay hindi siya pinansin. Nagkunwaring kinuha ni Yang Kai ang iba pang mga item at tinanong ang presyo. Ang may-ari ng stall ay isang tao ng kaunting salita at casual na sumagot. Pagkatapos, casual na kinuha ni Yang Kai ang nagninangas na pulang bato at nagtanong. Magkano ito? Tumisi ang may-ari ng stall at sa pagkakataong ito ay nagsalita pa ng ilang salita. Ito ang pinakamahal na bagay sa stall, 3,000 tael. Si Yang Kai ay tuluyang nawalan ng malay. Ito ay isang ganap na abot-langit na presyo. Masyadong malayo ang presyong ito sa kanyang ilalim, paano siya makikipag-ayos? Nang ibaba niya ang mga gamit at tatayo na sana, naramdaman ni Yang Kai ang pagtapik sa kanyang balikat. Paglingon niya, nakita niya ang isang mapang-akit na babae na nakangiti sa kanya. Ikaw talaga. Medyo nagulat si Ho Mayer. Anong problema? Kumunat ang noo ni Yang Kai.
Sa totoo lang, wala siyang magandang impresyon sa walang hiya na babaeng ito. Bagamat medyo maayos ang kanyang pananamit, ang kanyang kawalang galang sa araw na iyon ay nag-iwan na ng masamang impresyon kay Yang Kai. Naramdaman ng lamig ni Yang Kai, pinandilatan siya ni Homer at sinabing, "Wala lang, pumunta lang ako para kumustahin." Paula. Walang pakialam na sumagot si Yang Kai at tumalikod para umalis. Kay. Si Homer ay sumunod malapit sa likod at naglakad kasama si Yang Kai. Sadya man o hindi, dam-aikit ang maselang katawan nito sa kanya. Habang naglalakad, napagmasdan din niya ang reaksyon ni Yang Kai. Pagkatapos maglakad para sa oras ng incense stick, medyo nanlumo si Yang Kai. Napag-alaman niyang hindi lang malandi ang babaeng ito, makapal din ang balat. Malinaw na ayaw niya itong pansinin, ngunit tumanggi pa rin itong umalis. "Bakit mo ako sinusundan?" Huminto si Yang Kai sa kanyang landas at medyo nalungkot. "Hindi kita sinusundan. Blackwind Trade City ito, namamasyal lang ako. Ano bang problema mo, may pakialam ka ba sa akin?" Tumawa si Homer. "Huwag mo na akong sundan, mag-iingat ka at hindi ako magiging magalang sa iyo." Nagalit si Yang Kai. Hindi lamang si Homer ay hindi natakot, siya ay masigasig na subukan. "Paano ka hindi magiging magalang? Gaya noong nakaraan.